was meant to be a symbol of suffering and death, a place of shame, a place of misery. But when that cross held Jesus, as he took his final breath, it became an emblem of my liberty. I love the cross, I love the cross, for it was there I found life when I was lost. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. At the foot of Golgotha, where crimson mercy flows, there my every sin was washed away. And though the cross no longer holds the Lord of life, I live beneath its shadow still today. I love the cross, I love the cross, for it was there I found life when I was lost. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. wherever He leads, And whatever the cost, I will cling to that old rugged cross. I love the cross, I love the cross, for it was there I found life when I was lost. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. I don't know where I would be had there been no Calvary. I thank God for that old tree. I love the cross. I love the cross. I love the cross. Kumayo ba tayong lahat? Buksan natin ang ating mga Biblia. Proverbs chapter 7, verse number 2. Salamat sa awiting yan. I love the cross. Amen? Dapat, I love the cross. Proverbs chapter 7, verse number 2, ngayong hapon. And Proverbs chapter 7, verse number 2. Salamat sa Panginoon for Sunday afternoon. How I wish that every believer, every member of our church will be here at the afternoon. And still we are praying for miracles na ang Panginoon ay magpala po sa atin. We're still praying sa ating prayer and fasting na bigyan tayo ng Panginoon ng 1 million para makuha natin ang property doon. Also, we'd like to encourage everyone na, sige, bago yan, basahin muna natin to para makaupo na kayo. Amen? Alright. Basahin po natin ang sabay-sabay. Proverbs 7:2, read na now read. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Tayo manalangin, Lord, bless you po.
Guide us, Lord, today with your word. Salamat po sa iyong salita. Ito po ay pagpapala, buhay po namin. And we pray, Lord, today that you bless us. Ano mo pong karamihan sa aming puso, Lord, maging hadlang upang maging maliwanag sa amin yung salita. Lord, patawarin niyo po kami. We need your word today. We need your guidance. Bless every one of us today. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na mo po. I would like to encourage everyone to join our soul-winning activities. Hindi lang Saturday. You can do soul-winning sa trabaho, sa eskwela. And the Lord has, ang Panginoon talaga napakabuti. We've been working dito sa, magsimula tayo sa ating soul winning, we do use a map, meron tayong mapa. And ang plano natin, na bawat bahay talaga makatok, bawat bahay. And maging familiar tayo sa lugar, maging familiar, makilala tayo sa lugar. And kasi mahirap naman yung palayo tayo ng palayo. Tapos yung sarili nating bakuran, di natin naaabot. And actually, it's the most cost-efficient work talaga yan. Abutin yung pinakamalapit sa atin. Hindi mo kailangan sasakyan dyan, panundo. It's very cost-efficient. Mga bata, huwag kayong lakad ng lakad. Pag nakaupo na sa sambahan, isipin ninyo, lilipad na yung aeroplano. Pag lumipad yung aeroplano at umalog yan, hindi ka nakaupo, mauuntog ka. Okay? So, paalala lang po sa mga kabataan natin or sabi na, upo na upo eh. Yan. Umupo na, makinig na, tingin na dito. And so we've been struggling kasi soul winning tayo. Parang ang mga tao, parang, alam mo yun, napakahirap mag-communicate, napakahirap parang ano ka sa kanila, hindi ka nila kilala, kapitbahay mo, hindi ka kilala, parang ganun ba? And so we prayed. Soul winning, alam mo yun, napapaiyak ka na. Nung isang Sabado, malibang nung Sabado, so wala kami sa Pangasinan. Nung isa pa, halos walang pintuan na gustong magbukas. Meron naman, yung kunting-kunti lang, gumano lang na kunti. Tapos inabot mo lang yung babasahin, tapos sara na kagad. Alam mo, parang, ano mo nangyayari sa mga lugar na to? Parang napakahirap magdala ng ebanghelyo. And so we prayed, we keep on praying. Yung Sabado na halos wala kaming makausap, ay yung Sabado na nakausap namin yung bisita namin kanina. At medyo pilosopo pa ang dating kasi ang lugar na yon, ang dami mga saksi ni Jehovah. Oh, ay mga saksi ni Jehovah, pag pinakitaan mo yan ng 1 Peter 1:4, magugulat sila. Gulat sila na pupunta pala sila sa langit. Talagang ayaw nila sa langit. Eh pag pinakita mo yung 1 Peter 1:4 na may reservation sa langit, nagugulat sila. Itong si tatay, may background siya sa saksi ni Jehovah. Hindi ko alam, nag-a-attend up din pala siya doon sa Area 1. Layo pa na inatinan niya. Ewan ko anong church yun, may Christian church siya. Sabi niya, alam mo pastor, may inatinan ako doon sa, kanina lang sinabi niya. Pero ibig sabihin, napakahirap. And sabi ko, tay, babalikan kita ha. Sabi, sige pastor, mag-ano tayo. Kahapon, dinalaw namin. Sa biyaya ng Panginoon, kumbaga, ang Panginoon nag-bless din. Andun na siya. Sabi niya, akala ko pastor, alas 9. Eh, siyempre, 8:25, doon na ako sa bahay niya eh. Eh, minsan, pag nagsabi, sige, punta ako doon. Huwag kayong pumayag, sunduin nyo. Kasi, pwede magbago pag wala kayo eh. Eh ngayon, pagdating ko, 8:20, hindi pa nakabihis. Sabi niya, akala ko ba 9 o'clock, pastor? Oo, 9 o'clock, pero maganda, maaga. Hindi nintay. Pagdating ng 8:45, kailangan talaga. At napakabuti ng Panginoon na
papatunayan pa rin yan na tsaga-tsaga lang, magtsaga. Nagko-contest nga kami ng isang grupo dito sa misis ko, ganun din. Parang hirap na hirap, buti naman, bago natin lisanin yung lugar na yan, may kanya-kanyang bisita na at mga contact na ipa-follow up na. Pwede na natin. Kausap ko na kanina si tatay, sabi niya, dalawin natin yung kaibigan ko, ayun. Tapos si Sister Belia, yung isang bisita dito na tumatakbong kabahog, gusto niya daw dito sa church. Kaya dadalawin na rin natin para yung dito sa palibot, pag nakuha natin yung sistema na mapadami natin ang church sa paligid lang natin, dadali natin yan sa ibang barangay. Biro mo, magtatayo tayo ng church sa ibang barangay. No? Di ba? Amen? O di ba? Merong 72 barangay dito, di makapagtayo tayo ng 72 churches na inaabot yung sariling barangay. Oh, amen? O, di ba, no? O, pag nagano tayo, magkaroon tayo ng malakihang pagtitipon, 72 barangayan magsama-sama. O, hindi yung magsuluwining pa tayo sa malayo, magastos pa yon. Isamantalang ito, lalakarin lang natin, magpakita lang tayo. But we really need to work. We really need to work, to pray, no, na maging gamitin tayo ng Panginoon. At marami pa tayong abutin, no, sa Paliparan, ilang pang church ang pwede natin tayo doon, sa Silang, may Salawag pa, and then dami pa, pwede natin. So, we're doing this para bigyan tayo ng Diyos ng wisdom na yung yung hindi mahal na ministry. No? So that we can do more sa pagsuporta sa mission. Alright, so dito tayo ang pamagat ng ating aralin ngayong hapon is the apple of the eye. The apple of the eye. Kapag sinabing the apple of the eye, sa Biblia, it is an ancient metaphor, yung pupil, yung apple of the eye, yung pinakang itim dyan sa, ano ba sa Tagalog yan? Sa Bisaya, Silonggo, ano yung kalimutaw? Yung pinakang itim sa gitna ng mata mo. Ano yan sa Tagalog? Bulika. Ayun. Buliga. Ayun, buliga. Ayun, yung pinakang itim. Alright. So sa Ilonggo, sa Hiligaynon, kalimutaw. Ayun, iwan ko sa Bisaya. Ano yun sa Bisaya? Gano'n yung kalimutaw. Alright. So, buliga. O, kalimutaw. Kamantayan. Yung puti nga, hindi yung itim. Yung itim, kalimutaw yan. Sa buliga sa Tagalog. Alright. Now, the pupil, which exactly how some Bible translation renders. So, the apple of one's eye is very sensitive. Alam mo ba yung grabe tong mata, no? Malayo pa lang ang darating na marahil maliit na bagay, pumipikit ka agad siya, ganun siya ka-sensitibo. No, ang galing, no? Yung mata natin, yung pinakang mata natin, ito yung nagsasara. Matindi niya kung proteksyonan yung pinakang pupil, no? May babilis na bagay, ganyan, pumipikit ka agad, diba? Napipikit, alam niya na may darating, no? Ang galing, no? And so, I think about your own eye for a moment. What happens if something flies in it or toward it? Di ba pag may lumilipad, biglang nagsasara siya. So your eyelids reflexively close and your head turns. Pagka may tatama sa mata mo, ang pinakang takip ng mata mo magsasara, tapos yung ulo mo, ganon. Ang galing, no? Ang galing ng protection ng eyelids, no? So, our eyesight is valuable and our body naturally protects that vulnerable spot to prevent injury. Di ba pagka may mata, gano'n, either tatakpan mo, ilalayo mo siya, doble protection eh. Pagka may ganon, ganon. Subukan nyo. Subukan mo. Batuhin kita. Ganon ang gagawin mo. Yung mata mo, ilalayo niya, tapos po protection mo, either ng kamay mo o di ba? Ganon eh.
Alright, so I hope you understand ang halaga nitong mensahe natin. Now, ngayong hapon, there are three apple of the eye sa Bible. Number one is the Word of God. The Word of God. Ang sabi ng Proverbs 7:2, keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Ang sabi ng Biblia, sundin ninyo ang aking kautusan, sabi ng Panginoon, mabuhay kayo at gawin ninyo ang aking kautusan na mansana sa inyong mga mata. Ibig sabihin, you read your Bible. And by the way, yung salitang the apple of the eye, isang bagay din po sa isang paliwanag, isang bagay na lagi mo siyang titingnan, poproteksyonan mo siya. And so, the apple of the eye. Now, sabi ng Biblia, sabi ni Haring Solomon, sundin ninyo, sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang aking kautusan, mabuhay kayo, at gawin ninyo ang aking mga kautusan bilang mansana sa inyong mga mata. And so, you read your Bible. Nakikinig ba kayo? You read your Bible. Hindi lang basahin ang Biblia, you reread your Bible. Nabasa niyo ang Biblia? Kapag nabasa niyo na ang Biblia, basahin niyo uli ang Biblia. You read your Bible, reread your Bible, meditate your Bible, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Memorize your Bible. Amen? Isaulo ang salita ng Diyos. Lagyan nyo ng memorya. Totoo, mag-memorize kayo sa school, mag-memorize. But memorize the Word of God. Kung paano pagpapahalaga mo sa isang bagay, ang sabi ng Panginoon dito, bigyan mong halaga ang salita ng Diyos kagaya ng mansanas sa iyong mga mata. You can say, pwede mong sabihin na isang bagay na iniibig mo, na laging nakatingin ka sa Kanya. Mansanas, alam mo, mansanas ka sa aking mga mata. Ha? Something that you need to love. Something that you love, something that you cherish, something that you enjoy, something na pag wala yun, hindi po pwede. Make it the Word of God, the apple of your eye. Amen? Laging basahin, gamitin mo ang mga mata mo. Bigyang halaga ang salita ng Diyos. This book is what we need, and make this book, make this Word of God, make the Bible the apple of your eye. Psalm chapter 19, verse number 7 to 13. Psalm chapter 19, verse 7 to 13. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Mga kabataan, sa mundo na kinalalagyan natin, ito'y mundo ng pagkakasala, mundo ng kasalanan. Basahin niyo ang kautusan ng Diyos. Ang Biblia ay kautusan ng Diyos at ang kautusan ng Diyos ay ganap. Ito'y perpekto at kayang baguhin ang ating kaluluwa. Converting the soul. Alam niyo what affects the lives of our young people today ay yung mga bagay na natatago sa kanilang mga kaluluwa. Hindi natin, sa isang tao, pwede natin makita ang lahat ng panlabas ng anyo. But we can never read the soul. Hindi natin alam kung anong isip ng tao, anong binabasa ng tao, anong laman ng decision making niya, gaano siya kahusay sa paggawa ng desisyon. Mga kapatid, merong Biblia that can help us make our decisions. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Kapag nagbasa po kayo ng Biblia, bibigyan ka ng Biblia ng tamang desisyon sa buhay. The testimony of the Lord is sure. May mga kabataan na susubukan ng mundo.
Subukan magsigarilyo, subukan mag-inom, subukan magsugal, subukan mag-boyfriend, mag-girlfriend, subukan. Ito yung mundo ng puro pagsubok. Susubukan natin. Bakit pa natin susubukan? Nandyan na si Samson na hindi naging maganda ang kanyang buhay. Patotoo ng Biblia dahil sa maling desisyon. Nandyan si Haring David na dati maayos ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagkakamali, nasira ang kanyang kinabukasan. Ito'y mga testimony ng Panginoon at marami pa mga tao na sumunod sa Panginoon naging maayos ang kanilang buhay. Bakit kailangan mo pang danasin? Kung meron ng dumanas, ang patotoo ng Diyos ay tiyak. Amen? Pag binasa mo, nandito ang patotoo ni Samuel na sinuko niya ang kanyang buhay, sumunod siya sa Panginoon. Nandito ang patotoo ni David na nung siya'y bata pa, siya'y nagtiwala sa Panginoon. Nandito ang patotoo ni Josue na binasa niya ang salita ng Diyos. Nandito ang patotoo ni Elisha na mayroong Diyos na nakikinig sa ating mga pananalangin. Ang gagawin mo lang, basahin at sundin. Amen? The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Dumarating sa panahon ng mga tao, mga kabataan. Imagine ngayon, sa London, libo-libong mga tao nagrally. At ang sabi nila, we are Palestinians. Meron akong isang video na na-drop ng Facebook. Hindi ko alam kung ano yun. Tinanggal nila. Hindi ko alam. Siguro dahil sa kung ano pinagsasabi natin dito, ano? Pero mo libo-libong mga tao sumisigaw. Hindi sila nag-iisip. Alam niyo ba yung two-state solution, matagal na yung gusto ng Israel na mangyari, na meron dalawang estado dyan sa Israel? Pero sinong umaayaw? Lahat ng mga Arabo, hindi sila pumapayag dyan. Tapos ngayon sinasabi nila, hindi pumapayag ang Israel. Kasi nungalingan yon sa lahat ng deal na yan. Laging sinasabi ng Israel, go kami dyan, go kami dyan. Ngayon, nagkagulo na naman. Ang sabi, we are Palestinians. Pero paano yung mga taong pinagpapatay ng mga Hamas? Paano yung mga kabataan na yon? Because maraming mga tao hindi na nag-iisip. Meron pa nga aktivista, Israeli na aktivista, ipinagtatanggol ang mga Palestinian, yun, na-hostage din siya. Nasaan na ngayon pinagtatanggol niya? Wala rin. Now, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Alam niyo, sometimes maliliit na katalinuhan lang, hindi makukuha sa eskwelahan. You go to the Word of God, bibigyan ka ng talino ng Panginoon. Diba sabi nga ni Haring David, mas matalino po ako sa aking mga guro. Marahil hindi sa academics, pero pwede sa decision making. Number 8, verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Sundin yung salita ng Diyos, mga kabataan, mas masaya. Mas masaya. Mas masaya kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Di ba masaya pag sumusunod ka sa Panginoon? Masaya. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Or the commandments of the Lord are pure, enlightening the eye. Maraming mga tao bulag sa katotohanan because they never see the Word of God. Hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya ang labo ng paningin, ang labo ng pananaw, we need people na mayroong pag-ibig, mayroong pagmamalasakit, but hindi makita yon simply because hindi natin nakikita ang salita ng Diyos. You read the Word of God. The fear of the Lord, it speaks of, alam mo, maraming mga babasahin na hindi maganda. Ang Biblia is the fear of the Lord at magpapatuloy, magpakailan paman. The judge is clean, enduring forever. Magbasa kayo ng isang aklat na malinis ang Biblia. Amen? You read your Bible.
Ah? Moreover, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Mas more to be desired, mas nanaisin siya kaysa ginto. Dili kaya sa mainam na ginto, mas matamis pa sa pulot at pulot pukyukan. The Word of God, the Bible. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them, there is a great reward. Nakikinig ba kayo? In keeping of them, there is a great reward. Pag sinunod mo ito, mga magulang, sundin nyo ito, there is great reward in parenting kapag sumusunod tayo sa Biblia. Mga young people, basahin ninyo ang Biblia, sundin ninyo, isukon yung buhay nyo sa Panginoon. In keeping of them, there is a great reward. Make the Word of God the apple of your eye. Pagising mo sa umaga, magbasa ng Biblia. Make this the apple of your eye. Minsan, mga cellphone natin, bihis na bihis. Kunting gas-gas lang sa case, bili ka agad ng bago. Ang Bible nyo, hindi makagas-gas-gas-gasan. Kasi hindi binabasa. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them, there is great reward. Who can understand his errors? Paano ba natin maintindihan na may mali tayo kung hindi natin nababasa ang salita ng Diyos? Cleanse thou me from secret faults. Kapatid, basahin natin ang Biblia, ipapakilala ng Biblia kung sino ka, and in that way, babaguhin tayo ng Panginoon. Verse 13, keep back thy servant also from presumptuous sins. Alam niyo yung salitang presumptuous? Presumption. Yung akala ko, akala ko, akala ko. Ang sabi ni Haring David, ilayo nyo ang inyong lingkod sa pagkakamali ng akala ko. Bakit pa tayo mag-akala? Bakit pa tayo magsusugal sa buhay kung merong salita ng Diyos na gagawin lamang natin mansana sa ating mga mata? Amen? Keep me back from presumptuous sin. Bakit tayo makikipagsugalan sa buhay na ito? Kung meron namang salita ng Diyos na nagsasabi, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Huwag tayong magbakasakali sapagkat meron tayong Biblia na tiyak. Amen? Basahin ang Biblia. Kung hindi mo alam anong gagawin sa buhay, basahin ang Biblia. Pag basahin ang Biblia, basahin uli ang Biblia, i-memorize ang Biblia, pagbulay-bulayan ang Biblia, at higit sa lahat, i-apply sa buhay natin ang Biblia. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Wag nawa ako ay pangharian ng akala ko. Akala ko kasi tama. Akala ko kasi, akala ko. Wag po akala ko. Wag po tayo magbabakasakali. Basahin ninyo ang Biblia. Basahin nyo uli ang Biblia. Isaulo nyo ang Biblia. Pagbulay-bulayan ang Biblia at i-apply sa buhay ang Biblia. That's why I encourage you tonight, this afternoon, come to church when there is preaching of the Word of God. Sa tuwin ng bukas ang pintuan ng simbahan ay may pangangaral na ebanghelyo, make it the apple of your eye. Kapag meron tayong morning devotion, merong salita ng buhay, make it the apple of the eye. Meron tayong Sunday school, meron tayong preaching, meron tayong afternoon service, may young people service, mga kapatid, make the Word of God the apple of your eye. Meron tayong prayer meeting, make the Word of God the apple of your eyes. Number one, the Word of God, the apple of your eye, the eye. Number two, Israel. Israel. Deuteronomy 32:10. Deuteronomy 32:10.
Ang sabi ng Panginoong Diyos concerning Israel, He had found him in a desert land and in waste, howling wilderness. He led him about, He instructed him. He kept him as the apple of His eye. Sinabi din ng Biblia, Psalm 121 verse 2, Behold, He that keepeth Israel shall never slumber nor sleep. Kanina, ang trabaho ng mata, ganito, yung, ano yung kanina sir, yung pinakang sentro, buliga, yung apple of the eye, kapag may dumating na ganon, ang trabaho ng mata ay, una, pipikit, tapos yung ulo, liliko, yung kamay, gaganon. Di ba? Ganon, no? Tama yung action ko pag may ganon. Ganon. O, di ba? Ang galing ng protection, no? Yung iba, pumikit, di na po nagising. Mamaya na, pagkatapos ng service, gumising na kayo. Okay? Talagang matindi pag protection nyo sa inyong mga mata. Grabe kayo mag-protection sa mga mata nyo. Pag pikit na ganyan, tinuluyan nyo na. Alright? Bakit kaya ganito mensahe natin? Pang mata, pang tulog na yan eh. Alright? Behold, he that keepeth Israel shall never. Alam nyo, pagka natulog ka, wala ka ng protection, tulog na eh, di ba? Ang sabi ng Biblia, ang nagbabantay sa Israel, hindi natutulog. Jeremiah 31:3, The Lord that appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn thee. Ang turing ng Diyos sa Israel, mansana sa kanyang mga mata. Minahal niyang Israel with everlasting love. Ang sabi niya, hindi ako natutulog habang binabantayan ko ang Israel. In Isaiah 54:17, sabi ng Biblia, No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang magtatagumpay na sandata laban sa Israel. Ganito magproteksyon ng Diyos sa bansang Israel. Zechariah 1:17, Cry yet, saying, Thus saith the Lord of hosts, My cities through prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. Ano mang giyera ngayon natin nakita? Yet, the Lord will choose Jerusalem. Zechariah 2:12, And the Lord shall inherit Judah, his portion, in the Holy Land, and shall choose Jerusalem again. Mga kapatid, iingatan ng Diyos ang bansang Israel. Israel is the apple of His eyes. Lahat na nakikita nating giyera ngayon, papatunayan ng Diyos na mansana siyan sa kanyang mga mata. Whosoever toucheth thee, lagot sa Panginoon. Amen? Ang sino mang makikialam sa Israel, lagot sa Panginoon. Mananagot sila. And then number 3, the last, sino pang kinonsider na apple of the eye? Number 3, verse number 17. Psalm 17:8, the believers. Psalm 17:8. Ang sabi ni Haring David, Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings. Bilang mga mananampalataya, tinawag din tayo na mansana sa mata ng Diyos. Ang sabi ni Haring David, ingatan niyo ako kagaya ng mansana sa iyong mga mata. Psalm 61 verse 2, From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Alam nyo, kagaya ng bansang Israel, tayo mga mananampalataya, pinangakuan din ng Diyos ng proteksyon. Kagaya ng bansang Israel, pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. John chapter 10 verse 10. Ang sabi ng Biblia, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy.
I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Nais ng Diyos na pagpalain tayo. Ang sabi ni Haring David, ingatan niyo ako kagaya ng mansana sa inyong mga mata. At ang sabi ng Biblia dito, there are times na ang ating mga suliranin ay higit pa sa ating dinadala. Matindi, no? When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Diba tayo mga Kristyano, may problema din tayo. May mga suliranin din tayo. Pero huwag tayong maalala, huwag tayong mabahala. Ang turing ng Diyos sa atin ay mansana sa kanyang mga mata. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kayo mga kabataan, kayo mga binata, pag nangako kayo, hayaan niyo, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Di ba? Magkaiwanan man, hindi kita iiwanan. Pananagutan ko yan. Iba na yun, ah. Biro mong pangako ng tao, kaya natin panghawakan. Ang pangako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwanan. Shh, makinig kayo. Shh, kayo. Kinig kayo dito. Ang pangako ng Diyos, hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan. Psalm 55:22. Cast thy burdens upon the Lord, and He shall sustain thee. Ilagak ang iyong kabigatan sa Diyos, at ikaw, He will sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Hindi papayag ang Diyos na tayo'y kanyang pababayaan. Sapagkat tayo mansana sa mata ng Diyos. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He carried for you. Hindi ba ito'y pangako? Kung paano natin pinanghawakan ng kaligtasan na tiyak, kung paano natin pinanghawakan na meron tayong langit na inihanda ang Diyos, dapat natin panghawakan na meron tayong Diyos na binabantayan tayo, na ang turing sa atin ay mansana sa kanyang mga mata. At ang magagawa lamang natin is to cast our burdens to Him. May problema ka, sabihin mo sa Diyos. May sulirin ka, may kabigatan ka, sabihin mo sa Diyos. Now, knowing this, alam mo, nakita mo na ang Diyos ay kaya kanyang ingatan, kaya kanyang bantayan. Anong pwede mong gawin? Out of gratitude, you worship God. Bilang pasasalamat mo sa Diyos, sambahin mo siya. Amen? We worship God because we are thankful to God. Pag na-realize mo ang pag-iingat ng Diyos, you worship God. Pag na-realize mo ang pag-iingat ng Diyos at ang turing sa iyo bilang mansana sa kanyang mga mata, maglingkod ka sa Diyos. Pag na-realize mo kung paano ka minahal ng Diyos at inuturing kang mansana sa kanyang mga mata, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, lahat ng kabigatan mo ay kanyang sasuliin, bakit hindi mo isuko ang buhay mo sa Panginoon? Why don't you go soul winning? Let others know that we have God that can keep us as the apple of His eye. Alam mo kung bakit tayo nag-aakin ng kaluluwa? Ito, inikot natin to, binabahay-bahay natin isa-isa. Uulitin natin yan, bahay-bahay tayo isa-isa. Pag nakita mo dito every Sunday, pag napapakinggan mo si Father, araw-araw, ang sipag niyan. Yung mga kasama niya, patawarin niyo kami, 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 patawarin niyo. Araw-araw yun. Ewan ko lang.
Maghahanap na nga ako malipatan. You realize, ang dami pa rin naniniwala doon. Ilang service pa rin yan sila dyan. May alas 5, alas 5, magsisimula na. May alas 6 yata, alas 7. May 12. Kung ako pare, walang kahirap-hirap. May ano na eh, may manual na eh. Patawarin nyo kami, patawarin nyo kami, papuri sa Diyos. Masaktistan ko si Jason. Nagsusundo kami kanina, kanta na Katolik ko kinakanta yun. Sabi ko, tumigil ka na nga sa Kristan. Alam mo yun, nakakaawa. Nakakaawa. Nagsasamba sa maling Diyos. Sabi nga, they ignorantly worship. Samantalang tayo, alam natin, may langit. Tama ang pananampalataya. Kailan lang talaga natin magtiyaga at ipaalam sa kanila na may pag-ibig ang Diyos na totoo. Kaya natutuwa ako kanina. Talaga naman. Isang ikot na lang, wala pang bisita. Talagang iiyak na talaga ako sa kalsada. Pero sa puso pala ako umiyak. Pero grabe, sabi ko, Lord, talaga bang ganito kahirap dito sa Barangay Santa Cruz 1? Talaga bang magbubuhat kami ng cross dito? Pero sa biyaya ng Panginoon, may naniwala, may tumanggap, may umattend sa church. Amen? Bakit natin ginagawa to? Kasi naranasan natin kung paano ang Diyos nag-aaruga. He carried for you. Yung naranasan mong kaligtasan, yung naranasan mong provision, yung naranasan mong wisdom, yung nakikita mong pananaw sa buhay, nais mong ibahagi sa iba. You can see people na nagsisimba pero mali. May makikita ka rin mga tao hindi nagsisimba. Mali din yon. Amen? Kaya we keep on sharing. Let others know na pwede silang bantayan ng Diyos. Sabi ng Bible, God is angry with the wicked every day. Samantalang pag ikay mananampalataya, ang pangako ng Diyos sa iyo, para ka mansana sa aking mga mata. Bilang mga Kristiyano ngayong hapon, gawin natin ang aklat na ito, mansana sa ating mga mata. Basahin uli, isaulo, meditate, isabuhay ang salita ng Diyos. Pangalawa, huwag natin kalimutan, ang Israel ay mansana sa mata ng Diyos. Ipanalangin ang kapayapaan ng Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pangatlo at panghuli, ikaw din naman ay tinuring na mansana sa mata ng Diyos. Nawa hindi ikaw lang, ibahagi natin sa iba. Tumayo ba tayong lahat? Tayo po'y manalangin.